Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, maaga ngang umalis si Nanoy at Tinding sa bahay ni Rigor dahil sa sama ng loob ni Tinding dahil sa ginawa ngang pagsumbong ni Marites. Sinabi ni Tinding na mas mabuti pang maaga silang umalis dahil baka kung ano pa ang masasabi niya kay Marites. Habang binabaybay naman nila ang iskinita ng Hidalgo ay mayroon silang matandang babae na nakita na kagagaling lamang sa simbahan. Mapapansin sa kanyang postura na isa itong mayamang babae dahil sa kanyang mga alahas at pananamit. Kaya naman naging target agad siya ng mga holdapper na nag-aabang sa Quiapo at kinorner ito sa hindi masyadong matao na iskinita. Sakto rin na makakasalubong sila ni Nanoy at Tinding, kaya naman hindi nagdalawang isip ang dalawa na tulungan ang matanda matapos ngang mahablot ang bag nito. Agad na kumuha ng 2x2 si Tinding at nakipagpatintero sa mga holdapper upang mabawi ang bag ng matanda. Kaya naman laking pasasalamat ng matanda at nagpakilala itong Cielo. Tinanong niya kung ano ang maitutulong niya upang makabawi sa mga ito. Kaya naman sinabi ni Tinding na hindi siya humihingi ng kapalit kahit sino umano ay tutulungan siya kapag nasa alanganing sitwasyon. Ibinigay na lamang ni Cielo ang kanyang calling card at sinabi na tawagan lamang siya kapag kinakailangan ni Tinding ng tulong upang makabawi siya. Dito na rin sinabi ni Noy na mukhang matutulungan sila ng matanda sa kaso nga ng apo nitong si Tanggol. Ngunit ang hindi nila alam ay talagang may kaugnayan si Tanggol kay Cielo dahil siya lang naman ang tunay na ina ni Ramon Montenegro, kung kaya't tunay nitong apo si Tanggol. Talaga namang sadyang napakaliit ng mundong kanilang ginagalawan, kaya naman pakaabangan natin kung siya ba ay magiging kakampi o bagong kaaway ng ating bidang si Tanggol. Kaya naman kapamilya, tutok lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPG's Batang Quiapo.